Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. You remember your first love because they show you, prove to you that you can love and be loved, that nothing in this world is deserved except for love. That love is both how you become a person and why. And there's no love like that. There's no love like the first. Dear Max FM. Itong experience ko na to, nagsimula nung high school ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang Matildo. Nung first year in high school, sobra kong mahiyain. Hindi ako makapag-stand ng 5 minutes na makipag-socialize sa ibang tao. Sa ibang mga classmates ko, ayoko makipag-mingle sa kanila dahil nahihiya ako. I was like, hi, and then, bye. That is how my day goes like. Pero nag-survive naman ako. Dahil nung nag-second year high school na, doon ako nagsimulang sumali-sali sa mga dance competition sa school. Pasayaw-sayaw lang. At yun lang ang only thing na naging daan ko para makipag-socialize sa iba. Kasi ina-approach nila ako na, hey, paano mo ginawa yun? Turuan mo naman ako paano magsayaw. Ang cool mo, dude. Yun ang laging sinasabi nila. Kaya, medyo naging confident ako sa sarili ko. So I was like, thank you. At least napansin nyo. So hindi na hi, hello, o goodbye. Since then, I used dancing to be socialized or to socialize with others. Nakatulong sa akin ang pagsasayaw ko. Hanggang sa gumawa ko ng Facebook nun, I started adding my classmates. Dati-rate, hindi ako interested sa social media. Hanggang sa nagkalakas loob ako, dahil kahit papano, marami man namang nakaka-appreciate sa dancing ko. Hanggang sa pag-add ko ng classmate kong, itago na lang natin sa pangalang Brent. Tingnan ko ang mga pictures niya. At may napansin ako dong isang babaeng kasama niya. Akala ko girlfriend niya. Tinanong ko si Brent kung kaano-ano niya to. Sabi niya, si Sisi. Pinsan ko. Anak siya ng kapatid ng papa ko. Yung hindi mo maintindihan na biglang pagtibok ng puso mo. Kahit sa picture lang, nasabi kong, in love na yata ako. And that was love at first sight. Weird though, but it happened. I couldn't help it. Nakikita ko lang naman siya sa Facebook. Hindi ko pa nakikita in person. Kaya inad ko siya at nag-message ako sa kanya. Simpleng hi lang. Normal greetings. Nag-hello back siya. So nagsimula ang lahat sa Facebook. Hanggang nag-chat-chat na kami. Nag-share kung anong mga ginagawa namin everyday. Hanggang sa nag-share na kami about our feelings. How our day goes and how we start to like each other. Sa Facebook nagsimula ang lahat. Kaso nga lang, hindi mo malalaman kung gaano siya katotoo sa feelings niya for me. Kasi Chin, si Sisi, na pinsan ng classmate ko, ay nasa UK. Ako naman dito sa Pilipinas. Gustuhin ko mang makita siya in person. Pero ang layo naman niya. We are hundreds of miles away. Hundreds of miles. Paano ko naman pupuntahan ang crush ko? Ang babaeng kinaiinlaban ko. But I learned to trust her with all my heart. And we trusted each other. So naging kami nga. Hanggang sa nabalitaan ko, uuwi daw ang pamilya niya sa Pinas.
Siya ang nangumbinsi. Ang dami niyang reason sa family niya, pero ang totoo, gusto niya lang daw akong makita. And then the day that LDR awaits, the official meeting. 9 a.m. ang usapan. Mag-aantay ako sa airport. True enough, pasado 9:00 nung nag-meet kami. When I first saw her in front of my eyes, para bang nakakita ko ng anghel. Kung anong itsura niya sa picture, yun din sa personal. O mas maganda pa, mas nakaka-inlove pa. And again, I fell in love at first sight. And the whole time, alam niyo ba, nanginginig ang kamay ko. Walang tigil ang pawis. My body is sweating as well. Pati mukha ko, pinagpapawisan na. Sabi niya pa, bakit ka nininervyos? Sabi ko, napa-English ba? I really don't know. Siyempre galing siya UK, halos doon na siya tumira. Inglesera. Pero naramdaman ko na hindi siya awkward sa akin. Ako lang naman ang kinakabahan. Laging walang kibo. And then she started to get mad sa akin. Kasi it was the first time na nag-meet kami. Tapos I was shutting myself off daw. Kasi naman, Chin, I was so nervous. And I felt so stupid. Pero yung classmate ko, na pinsan ni Sisi, andito na si Matildo, oh. He's finally here. Congrats sa inyong dalawa. Sana magiging kayo na. Sa simbahan na ang tuloy. Napangiti ako. I was starting to smile my face off because it was very weird na hindi man lang ako nagsasalita. Sobrang weird ko. Nakakaramdam ako ng nervyos pero at the same time magical. After noon, we went out every day. We started to get to know each other more and more about ourselves. Getting comfortable with each other. I mean, meron ng holding hands there and here. Meron ng yakapan there and here. And many more. Siyempre, hindi na sikreto yan. Hindi mo maitatagong may halikan. It was very romantic and sweet and crazy. Because when we held each other's hands, we couldn't let go. That is how we are tied up to each other. Parang kulang ang oras na kasama siya. Parang ayoko nang bitawan ng mga kamay niya. Then suddenly, all of that comes to an end. Kasi, araw na ng pagbalik niya ng UK. Sinulit namin ang mga gabi hanggang sa ihinatid siya sa airport. Ang higpit ng yakap ko sa kanya na para bang end of the world na. And she started crying. Then she said, I will see you soon. I promise. We did promise, right? Just be safe. At wala na siyang sinabi pa. Hindi na siya lumingon. Kasi alam niya, iiyak lang siya pag nakita akong naiwan. Sobrang lungkot ko that day. And we just talked it out again and online. Every morning, around 4 a.m., I woke up just to talk to her until she gets to work. Magkaibang oras, magkaibang mundo. Nandun ako pag kailangan niya akong kausapin kahit puyat na puyat ako. Kahit pagod na pagod. Kaya
kailangan ko siyang gisingin. Pero in our second month of our LDR, she started to be cold to me. Hindi na siya yung dati. Sobrang lamig na ng pakikitungo niya. Parang ayaw na niya akong kausapin. Tinatamad na siyang mag-reply. And so I asked myself why. I kept on calling and texting her. And then she suddenly replied, ayaw daw niyang makipag-away sa akin. Pero tanong ako ng tanong, bakit ka malamig na sa akin? But she said nothing. Tinatanggap ko naman ang sagot niya. Yun na nga, I don't wanna end up fighting with her. And then suddenly I woke up in the morning to send her to work. But she said, Matildo, I'm very sorry. I'm in love with someone na. Nawala ka na sa puso ko. I started crying. I was so broke because I almost sacrificed everything to her. I loved her more than a man can do. Kaya nahirapan akong mag-move on. Sobra-sobra. Kung alam lang niya kung gaano ko siya kamahal. 2 beses akong na-in love sa kanya. Sa picture, sa personal. Ganon katindi ang love ko. But everybody said, let her go. It's her loss, not yours. Pero para sa akin, ako ang nawalan ng lahat. I lost everything. Dahil siya ang lahat sa akin. Siya ang mundo ko. I gave her my everything. Tapos bigla lang niyang babawiin. Itinakas niya ang mundo ko. Iniwan niya ang puso niya pero binawi niya din. And I've learned the lesson that even an angel has a cruel side. Ang lupit niya. Ganon lang niya ako basta tinapon. Inatsapuera. Dahil na-in love siya sa iba. Yung akala mong love is perfect na. Then it suddenly kills you in one tick in the clock. One tick of the clock. Yung akala mong love na sobrang saya na. Suddenly, it kills you in one wink of an eye. Kaya ang feeling ko ngayon, parang pinana ako ni Cupido para ma-in love sa kanya sa panandiliang panahon lang. At nagkataong pinana din niya ang puso ni Sisi para ma-in love sa iba. Kaya para bang naloko ako ni Cupido. Kaya hindi ako naniniwalang may Valentine's Day. Sa ngayon, nagmo-move on pa din. Hanggang ngayon, masakit pa din. Hanggang ngayon, dumudugo pa rin ang puso ko. It's been few years now. Pero hanggang ngayon, sisisi pa rin. At pakiramdam ko, wala na akong pag-asang ma-in-love pa sa iba. Tulad ng pagka-in-love ko sa kanya. Ba't may mga ganong babae? Kung ma-in-love sa iba, basta nalang iiwan ang taong in-love naman sa kanila. Nakakatakot ang LDR. Nakakatakot pa rin magmahal. Naway ma-advisean niyo ko. Pasensya na sa sulat ko. More power to your station. Ang inyong kamaks. Always, Matildo. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Mags FM.
Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.